Kayo po ba isang OFW or seaman? Kamusta po ang pamilya mo? May mga anak po ba kayo? Wala naman po bang nagkakasakit? May sapat po ba kayong ipon or may naipon ba kayo kung sakaling magkasakit or mawalan kayo ng trabaho or makapag-aral yung anak mo? Sapat po ba lahat ito para sa pangangailangan ng pamilya nyo? Alam niyo po, naintindihan ko po na ang mga overseas worker or OFW po, ang trabaho niyan, hindi naman talaga regular. Kung nagbabarko ka or isa kang seaman, most of the time, ano lang naman yan, 6 to 9 months ang trabaho nyo. At bababa kayo para magpahinga nga. But then, pagbalik nyo ba dito para magpahinga or magbakasyon, sapat ba yung ipon mo? Or kulang ang ipon mo? Or nag-ipon ka nga para gastusin mo lahat pagbalik mo? Yun naman yung iniisip natin laging mga overseas Filipino workers. Kasi gusto natin marangyang buhay. Lahat naman tayo naghahangad ng marangyang buhay. But then, pagdating ng araw na kailangan mo ng mag-retire, sapat ba yung ipon mo? Or meron ka bang ipon na sasapat or sasalo sa pangangailangan ng mga anak mo or ng pamilya mo? Sometimes kasi naisip natin na yung pagbaba natin sa barko or pag nagpahinga tayo on vacation sa pagtatrabaho natin, ang ginagawa natin kasi lahat ng naipon natin, ginagastos natin. Siyempre, titreat natin yung pamilya natin, mag-out of town, maglilibre sa mga kamag-anak, imimit yung mga kaibigan. Lahat yan, puro gastos. Gastos at gastos at gastos. Yan ang nakikita ko na nangyayari sa ating mga OFW or ating overseas Filipino workers and of course seaman. Naintindihan ko na mahirap ang buhay at yung inipon natin, kailangan din pangalagaan natin yung ipon natin dahil dadating ang panahon na kailangan din tayo mag-retire. Pwedeng mag-retire tayo or magkasakit tayo na sana wag naman na kailangan nating gumastos, mapag-aral natin ng pamilya natin or mga anak natin, mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin. Siyempre, alam ko, lahat naman tayo gusto magkabahay. Magkabahay to make our family safe. Yung nang gusto natin, to make our family safe, di ba? Yun. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. So, I'm here, si Bey Sanchez, as your financial agent. Ako po ay dating banker. Nag-retire po ako sa bangko. At I've gone through a lot in the banking industry. Sabihin ko, I'm not really a master of all of this kasi may specific naman tayo. I've been to the branch, naging po ako, staff sa branch, naging officer sa branch. Then tapos po ako po ay napunta sa investments and I think I have the knowledge po na maturuan kayo kung ano yung natutunan ko po sa pagiging banker. Ngayon po, ako po ay nasa insurance industry. Sabihin ko po na it's almost the same as working in a bank din po. Kasi dito po, tinuturuan kayong makapag-ipon for your future and for your children's future para hindi po sila mabigyan ng hindi sapat na pamumuhay habang nandito tayo sa mundo. Pag graduate na yung mga anak natin, syempre ayaw din naman natin sila na mahirapan pagdating ng panahon. So, syempre gusto natin makapagtapos sila. Syempre pag nakapagtapos sila, makapag-aral sila, giginhawa ang buhay nila.
alam niyo po, most of our mga ninuno natin or mga parents natin, most of them hindi nakapag-aral kasi walang sapat na na paraan para makapag-aral sila. Swerte na lang nga yung mga bata ngayon. Merong free education for hanggang from elementary till high school, hanggang grade 12 pa nga libre. Nung panahon panahon namin, walang libre. So kailangan lahat puros gastos. So tayong mga magulang or as OFW or overseas Filipino workers, we see to it na makapagtapos yung ating mga anak at gumanda ang buhay nila. Ayaw nating umasa sa kanila at ayaw rin naman nating aasa sila sa atin. Kaya binibigyan natin sila ng magandang buhay. Pag-uusapan natin ngayon kung paano guminhawa ang buhay natin. Kung tayo ay mag-retire or magkasakit or we just want to have a life na hindi tayo umaasa sa ibang tao or sa mga anak natin. Yung parang sinasabi nga nila yung sandwich life na kung ano yung nakagisnan mo, yung susunod, yung uasa ka sa, yung, di ba as magulang, aasa ka sa anak mo, yung anak mo, naging magulang, aasa rin sa anak. Huwag naman ganun. Di ba ayaw naman natin yun? Siyempre, we have to improve our life as we grow old. Yun, sana, makatulong naman ako sa experience na i-share ko sa inyo. Ano ba yung FNA? Financial Needs Analysis. Ano to? Para malaman mo kung ano yung goal mo para ma-achieve. Ano yung kailangan mo to achieve your goal. Like, pwedeng retirement at an early age, or for your health naman, pwede rin, for income protection, na kung sakaling mawalan ka ng trabaho, meron kang pera, na magagastos, na hindi mo kailangan kaagad ma-stress dahil wala kang panggastos, mga ganyan. Ganun lang naman yun eh. So, to share naman po, anong nalalaman ko para mas-achieve ang inyong goal. Gusto ko pong i-share sa inyo yung tinatawag na FNA or Financial Needs Analysis na ginagawa po namin to assess kung saan nyo po gustong makarating or hanggang saan nyo po gustong kumita para ma-achieve ito. So, ito pong FNA na po ito, isang tool po to assess yung kakayanan nyo po para makaipon na para pagdating ng panahon, kahit mag-retire kayo, magkasakit, hindi kayo nag-iisip na wala kayong pera, nahuhugutin. Ito po ay isang paraan para po kayo ay proteksyonan at ang iyong pamilya po. Siyempre, lahat naman tayo gusto is protection for our family's future. Yun po. Itong FNA po or Financial Needs Analysis, hindi po to yung hindi po kami nanguhula na dapat ito ang pera mo para pag nag-retire ka free ka sa worries. Hindi po hulaan yun. Ang FNA po, isang tool po yan para i-assess po kung ano po yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo at kung magkano po ang kailangan nyo. Just in case you retire or mawalan po kayo ng trabaho or sa education ng anak nyo, yun po ang ating pag-uusapan. So, ito pong FNA na to actually will determine kung nasaan na po kayo. So, kami pong mga financial advisor, kami po, like me, ay nandito to identify your financial needs po and priorities in life. So, and we're also here to propose yung suitable financial solution to address your needs po. At kami rin po ay magbibigay ng tailored fit plan kung saan po kayo kailangan pumasok. And of course,
we need to assess po and track your financial plans for your progress po hanggang ma-achieve niyo yung goal niyo po. Kami po ay nandito to support your financial plans until your goals are reached. Ganyan po ang aming trabaho as financial advisor. Okay, ano po, i-share ko lang po sa inyo. Naalala ko po nung ako'y bata pa po, ang tatay ko po kasi nasa insurance po tatay ko, but then non-life po siya. Ang unang niyang sinabi nung magtatrabaho na ako, sabi niya sa akin, "Anak, kumuha ka ng insurance mo ha, pag nagtrabaho ka na." Bata pa ako noon eh. Ang insurance noon, pag naiisip natin, pag bata pa tayo, ha? Ba't ako kukuha ng insurance? Ang bata ko pa. Sa matanda lang yun, di ba? Pag malapit ka ng mamatay, di ba? Yun yung naiisip natin. Yun naman talaga naisip ko nung bata ako. Bakit ako kuha ng insurance? Ang bata ko pa. Sabi kong ganon. Etong tatay ko, hindi. You have to start early. Kasi, part yan ng ipon mo pag tumanda ka. Yan ang sinasabi niya sa akin. Hindi naman ako Actually, hindi ako nakikinig. Kaya lang, nung may sa akin, lumapit na insurance agent sa office, yung nagtatrabaho na ako. I was 27 then. Sabi ko, ba't ako kuha insurance? Ang bata ko pa. Yun din yung sinabi ko doon sa insurance agent. Yung insurance agent noon, bata rin. Sabi ko, bakit siya nag-insurance? Hindi ka magtrabaho. Sabi ko, ano makikitain mo dyan? Commission lang, di ba? Pag insurance agent ka. Sabi ko, gano'n. Sabi niya, sabi niya gano'n, ate, sabi niya pa sa akin, financial, analysis, needs analysis, yun? Sabi kong gano'n. I-assess natin kung magkano yung kailangan mo hanggang mag-retire ka. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Ako hindi ko naman naisip na magkakasakit ako or anything, di ba? Kasi bata pa ako, ba't ako magkakasakit? Yan yung nasa isip ko noon. So, kinumpita niya ako, may mga tinanong siya sa akin, ganyan. Tapos, at the end of the, sinabi niya, ate, kung gusto mong, sa pagtanda mo, pag nag-retire ka, sabi mo, gusto mo at least 50,000, meron kang natatanggap monthly, di ba? Yung sabi mo sa akin, sabi niya sa akin. Sabi ko, oo, kasi, sabi ko, syempre gusto ko i-enjoy yung what I'm enjoying now as batang nagtatrabaho. Sa pagtanda ko, gusto ko rin yun din yung kikitain ko. So, though maliit naman yung peg ko pa noon kasi bata pa nga ako. So, sabi kong gano'n, yung value of money pagdating ng panahon na mag-retire ako, sabi kong gano'n, pwede na yun, sabi kong gano'n. So, he gave me yung aking yung financial needs analysis result. Actually, nagulat nga ako, sabi ko, ganyan kalaki kailangan ko ipunin para pag nag-retire ako, happy ako at wala akong iniintindi. Sabi ko ganyan kasi hindi ako gagastos ng malaki, ganyan. Sabi niya, oo, sabi ito yung kailangan mong ipunin at before you retire. So, yun yung nag-stick sa utak ko. Sabi ko, kailangan ko ito maipon hanggang mag-retire ako. Though, like example, 10 million. Kailangan pag nag-retire ako, 10 million. Yan ang na-stick sa utak ko. Kailangan ko ng 10 million pag nag-retire ako para meron akong 50,000 na income every month. Sabi ko gano'n. So, kailangan mag-ipon ako. Tapos sinasabi niya, basta ito yung goal mo. Dapat mag-stick ka sa goal mo. Make sure lang na kung hindi mo ma-achieve yan, hindi mo ma-achieve din yung goal mo pag nag-retire ka. Sabi ganun. Sabi ko, but is it just insurance to So, sabi niya, hindi, ma'am. Basta, insurance is part of your goal to achieve your goal. Sabi niya ganun. Kaya lang, hindi naman natatapos sa insurance lang. Insurance, meron naman investment, savings, or sa bangko. Kasi nung panahon ko, wala pang investment ang insurance. Puros life lang yun. So pag namatay ka lang, doon mo lang makukuha. Yun yung insurance before. So ang swerte na nga lang natin ngayon kasi ang insurance, nag-diversify na rin siya. Meron siyang investment, meron siyang savings, and meron din siyang
Parang bangko rin, may derivatives and etc. Yun naman ang kinagandahan ngayon ng insurance. I can provide you with your financial needs analysis. You just have to two heads up lang ako. So I can teach you how to achieve your goal. Ang sinasabi ko, like what I'm saying to other clients of mine, sinasabi ko nga, habang bata ka, magsimula ka. Habang bata, mag-ipon. Alam ko ang mga bata ngayon, syempre, pag bata ka, gusto mo lang mag-enjoy sa buhay. Syempre, gusto mo bilhin yung lahat ng gusto mo, mag-travel, or basta enjoy life. Yung YOLO nga yan sinasabi, you only live once. So, ang feeling ng mga kabataan is just to enjoy. But then, as financial advisor, I'm here to teach the young ones na kahit bata ka, pwede ka pa rin mag-save. It doesn't really have to be that big or that grand ang to start na mag-ipon. You start small and eventually, marirealize mo yung small na iniipon mo, lumalaki siya. Yun yung natutunan ko rin nung ako'y nasa bangko. Kasi yung isang boss ko rin kasi doon, since bata pa ako noon, I just started working. Sinasabihan ako noon, pag bonus mo or pag sweldo mo, maglagay ka na kunyari 100 pesos or 500 pesos, i-save mo na yon. Make sure that you have a savings for every sweldo that you receive. Kasi eventually, marirealize mo, uy, ang laki na pala ng savings ko. Kasi naka-invest siya or kaya naka-saving siya or ang maganda kasi naturuan kami nung boss ko noon na lahat kaming mga batang nandoon to save every month or every sweldo. Parang inientrega namin yung savings namin doon sa boss namin for him to invest it for us. Then eventually, binalik niya sa amin yun. We were all, nagulat kami lahat. Kasi ang laki na pala ng pera namin, di ba? So, here naman, in achieving your goal naman, yung sa FNA na tinatawag namin, yung Financial Needs Analysis, we will help you achieve your goal. Basta, lang naman to. Actually, it's just mindset lang naman talaga in achieving your goal. I was telling one of my client din na sabi ko nung bata ako, I want to travel. I want to go to Paris, I want to go to Japan. Tapos I want to buy a car. Sabi ko ganyan. Lahat yan, gusto ko yan. Ginol ko yan nung bata ako. Kasi anong ginawa ko? Talagang yung kailangan talaga mo siya, i-manifest mo or i-claim mo na ma-achieve mo yan. Like, I have a picture of, kunyari, I want to go to Paris. I have a picture of Paris. Nandiyan yan sa wall ko. Every day, every single day na magigising ako, pag gising ko, yun ang una kong makikita. Kasi yung picture na yon. Kasi gusto ko makarating doon. Kung anong, kunyari, I want to buy a car. Ano bang car ang gusto ko? Yan, may picture ako niyan. Kailangan nandyan yan. Nakikita ko siya everyday to get or achieve what I want to get. Yun nga, sinasabi niya, you have to manifest it para ma-achieve mo yung goal mo. Lahat naman tayo, may pangarap sa buhay. So, we understand that there are hindrances, yung mga balakid sa buhay before natin ma-achieve yung goal natin. Kasi, hindi naman tayo magpupursige kung walang balakid Pag medyo relax ka, parang kala mo everything is okay. Tapos pag dumating ang sakuna or need, parang nawawalan tayo ng loob kasi hindi natin napaghandaan. So, lahat ng natin, journey natin sa buhay, kailangan nating pinaghahandaan. Of course, this is all for us and for our family's future also. Yun naman yung sa atin.